noong 2008. Tinanggap ng pamilya ng napaslang na si Robertson Mendoza ang alok na blood money sa pamamagitan na rin ni Vice President Jejomar Binay. Sa batas kasi ng Saudi Arabia, kasabay ng pagbigay ng tawad ang pagbayad ng blood money. Sa pondo ng DFA at Office of the Vice President, kukunin ang pondo ipambabayad sa blood money. Ayon sa ama ng biktima, napakasakit pamatayan ng anak. Kaya't minabuti na lang itong patawarin ang may salang si Jonard Langamin na labis naman pinagpapasalamat ng ina ng suspect. Pinaalam na ng DFA sa Saudi Arabia na nagkasundo na ang dalawang pamilya at kasunod na nito ang paglaya at pag-uwi sa Pilipinas ni Langamin. Maraming salamat at ito'y nakapanayam na natin na ordinaryong tindera lang na isda kasi si nanay. At hindi naman yata sinasadya yung nangyari kaya nung pinanawagan natin sa DCWB ito, maraming tumulong dito kay nanay. Yan. At maganda yung simula dahil una, hindi naging mabigat yung magkabilang panig. Mahirap yung parang nagtataasan pa eh. Kasi ang nangyari dito kasi may nakialam na dating Assistant Secretary ng DFA. Hingi kayo ng 5 milyon. Sino yan? Ay, wala na, tanggal na yun. Tinanggal na. Ayon kay Toots Ople. Gano'n nag-suggest, 5 milyon. Actually, malaki pa yata, 10 milyon, ganyan. Naibaba ng 5 milyon, ordinaryong tindera lang ng isda. Ayun, tuloy ang negosasyon at buti. Hindi ko alam kung magkano yung napagkasundoan at sinagot na nga ni Vice President Jejomar Binay. Buti na lang din Pinoy. Pinoy sa Pilipino. Kailangan ipaalam mo lang doon, nagkabayaran na ng blood money. Ganun kasi yung batas nila eh. Kasi syempre kapag ibang lahi yung nadehado mo, malamang namang Hindi ganun kadali yan. At samantala dahil sa patuloy na pagsiklab ng kaguluhan sa Syria, nakataas pa rin ang alert level 4 ng DFA at patuloy pa rin ang sapilitang paglilikas sa mga Pilipinong naroon. Pero sa tinatayang 10,000 Pinoy documented workers na sa Syria, abot pa lang sa 1,000 ang makakauwi sa loob ng 1 buwan. Karamihan daw kasi sa mga kababayan natin sa Syria ayaw umuwi. At ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, ito ay kahit na marami sa kanila ang nasa mga kritikal na lugar. Dagdag pa nito, patuloy din daw ang pagpuslit palabas ng Pilipinas ng ilan nating kababayan upang makapunta sa Syria. Ang mga tulad daw nila nga undocumented ang mahirap ilikas dahil kailangan muna silang punan ng exit visa ng kanilang mga employer. Samantala, sa Syria pa rin po, pinasabog ng umano yung mga armadong terorista ang isang gas pipeline roon. Malapit sa central Syrian town ng Rastan naganap ang pagsabog na siyang nagdulot ng pagkakatigil ng operasyon ng 2 power plants doon. Dahil dito, magkakaroon ng karagdagang 1 oras sa brownout araw-araw sa buong Syria. Ito na ang pang-4 na pag-ataking naganap sa mga gas pipeline mula nang magsimula ang mga protesta laban kay Syrian President Bashar al-Assad noong Marso. Hindi bahal ng Pangulo niya yung bansa niya. Ayaw Grabe na yun. Sinira na lang. Dapat nga wala tayong pakialam. Kaya alam, may mga kababayan tayo nandiyan. Na ayaw pa umuwi. Ano ba ayaw pa uwiin? Pumapasok na ba Amerika sa kanila? Hindi pa. Wala yan. Hindi pa nakikialam. International community nakikialam na. Ultimo Santo Papa eh. Pero wala pa rin. Wala pa rin. Pwede na rin ang Talagang ganun kasi. Ganyan ang babala pag hinayaan natin na maging diktador ang isang leader. Talagang papasok sa ulo niya na habang buhay na siyang uupo. Dahil naranasan na niya eh. Diba? Lahat ng umuupo, gumagawa ng parang para mapanatili pa sa pwesto. Kasi hindi ko alam, parang kulang yata yung 6 na taon eh. Di ba dahil pag upo pa lang, unahin mo politika. Bago yung mga proyekto kasi alam mo naman ang approval pa. Kailangan makuha mo yung suporta ng Kongreso. 2 pa yung kapulungan. Di ba? Pag niligawan mo yung kongresista, niligawan mo rin yung mga senador. Uubos na yung oras mo. At pag may nag-file pa ng petition sa Supreme Court, liligawan. Ang hirap. Kaya nga, kaya nakikita ko, hindi rin umuusad yung mga local government natin. 3 taon. Di ba, 3 taon lang sila manunungkulan. Unahin muna na yung electoral protest nila. Ay, di ba yung mga chief of staff nga? Mapapalitan pa sila. Uupo sa huling mga buwan, yung tunay daw na nanalo. Chief of staff, di ba? Minsan, buwan lang eh. Uupo pa lang, di ba? Hindi pa nga niya kilala yung mga staff niya. Retired pa siya. Pero at least nasasabi niya na umupo siya before. At itong aking reforma. Sa loob ng 6 na buwan. Ito na ang nagawa. Sayang, no? Kasi oras na meron silang proyekto na maganda sana para sa mga kababayan, eleksyon na ulit. Wala, tapos papalitan. Bago na yung nanalo, iba na naman. At ang malungkot dito, tuwing magpapalit tayo ng leader, hindi itinutuloy yung programang maganda. Nung pinalitan niya. Dito na sa gobyerno, itinuloy lang yung cash transfer sa mahirap kasi ang laking pera nun. Eh, mismong kulay nga ng pintura, kailangan palitan. Hindi kasi pwede pag malaki nila, natulungan natin itong mahirap dahil meron tayong cash transfer fund sa mahirap.
pero hindi mo kinekredito yung nagdaang administrasyon na nagsimula noon. Di ba So, isa? ganun dito. Pero at least meron palang natutunan. Meron nga ako alam na probinsya eh. Ang pangalan ng mayor nagsisimula sa letter A. So lahat ng plaza, lahat ng waiting shed, letter A. Letter A, Eh sumunod na eleksyon na talo, nanalo, letter B. So pinalitan natin. Infrastructure, B naman, ang letter ng mga... Dapat wala nang gano'n. Kaya nga. Di ba EPAL no? Dapat ipagpawal. Pag nalalagyan nila yung name nila, hindi naman saan nagaling yung... Kaya nga. Hindi ba This palitan project si is from Estrada? Labagano nila pera yun. Multimillion piso ginastos doon sa MRT card na may mukha niya. Eh, syempre, si Gloria na nakaupo nun. Pinapalitan. Eh, dapat mga seal na lang ng MRT. Dapat Generic, generic na lang eh. Yung kulay na lang sa EDSA eh. Naglilito na ako. Ano ba talaga ito? Pink, Oo nga, green, kasi pag green. pinagdala mo yung pink tsaka blue. Green na yun. Huwag na sana bumalik ang pink kasi sa totoo lang, at pangit talaga siyang tingnan. Mura daw, mura yung pinturang yun eh. Konti lang kasi Nananahilig lang daw siya. Yun yung overstock. Ito naman pa mga kapuso sa ibang balita, nakatagbang ilibing ngayong araw ang labi ng yumaong aktor na si Tyrone Perez. Sa Shrine Cemetery sa Concepcion Tarlac ihatid ang kanyang labi at hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buro sa Alfonso Chapel, patuloy pa rin ang pagtaksa ng kanyang mga tagahanga na mula pa sa iba't ibang lugar. Kwento ng kanyang mga kamag-anak, labis nilang ikinagulat ang nangyari, ngunit mananatili raw sa puso ng lahat ng nagmamahal kay Tyrone ang magandang alaala dito. Kaya silipin po natin ngayon ang mga huling kaganapan sa buro ni Tyrone Perez sa Tarlac. May live report si Lar Santiago. Kuya Lar. Rhea, tahimik pa dito sa kapilya ng Alfonso Concepcion Tarlac kung saan nakaburol ang mga labi ng Starstruck Avenger na si Tyrone Perez. At narito ang kanyang pamilya at ang ilan sa kanyang mga kababayan. At naghihintay ng oras dahil alas 8 mamaya ay babasbasan ang mga labi ni Tyrone at alas 9 ay gagawin naman ang paglilibing. At narito ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid. Kagabi raw ay dumating ang kanyang asawa, subalit umalis din ito. At ang mga narito ngayon ay karamihan ay mga kamag-anak lang ni Tyrone. Rhea? Alright, maraming salamat. Lar Santiago. Okay, nakikiramay po ang buong staff ng Unang Hirit dito sa pamilyang iniwan ni Tyrone Perez. Siyempre, naging bahagi din niya ng Kapuso Network nung nagsisimula pa lang siya mag-artista. Samantala, nalalapit na pong maabot ng Pinoy mountain climber na si Romy Garduce. Kaya ang kanyang pangarap na akyatin 7 summits o yung mga pinakamatatayog na 7 bundok yan sa lahat ng kontinente sa buong mundo. Ayan. At dahil tagumpay na narating ng kanyang grupo, ito yung huling kampo, yung high camp na tinatawag, diyan po sa Vinson Massif sa Antarctica. Huling kampo po yan, bago yung summit. Pero, alam mo yung taas niyang high camp, yan, 12,400 feet ang taas yan. At yan, gagapangin nila yan, aakyat sila at ayun na yung summit. Kailangan nila umakyat pa ng 3,600 feet. At doon na sila sa tuktok ng Vinson Massif. Wawagayway ng bandilang Pilipino. Yeah. Pero ayon kay Romy, pahinga muna sila isang araw. Ang ginaw. At nakadepende pa rin daw sa lagay ng panahon ng kanilang magiging paglalakbay. Alam mo yung 14 degrees na below, zero, di ba? Parang ang ginaw na noon. Pero ang inaalala ni Romy, yung mga, alam mo yung mga konting hangin yung, Chill factor. Yun ang malupit. eh yun yata, umiikot ang hangin doon, sabi ni Romy, kaya... Parang hirap din nagpa-funnel. sila. Oo. Ay, nako. Ay, dulong-dulo yan, Yung no? tent nila, hindi nililipad eh, no? Oo, Galing. di ba? Dapat ata walang nakalabas talagang parte ng katawan mo, maging Pati mata. mata. Oo. Pero yung balat mo, Alam mo, inisip pag may, ba yung face mo? pag may nilabas kang bagay ng katawan mo, yung French fries na.